Patuloy ang hangarin ng Cayetano in Action with Boy Abunda na matulungan ang ating mga kababayan sa kanilang mga legal na suliranin. Kaya naman kasama ang buong team ni Tito Boy at Kuya Alan, nagsagawa ang programa ng Caravan sa Novaliches, Quezon City upang personal na makausap ang ilan sa ating mga ka-CIA. Ito ang Cayetano in Action Sumbungan Desk. Iba't ibang mga hinaing, reklamo at problema ang inilapit sa atin ng ating mga kababayang may mga pinagdaraanan. Problema sa lupa. Kasi merong nagbenta ng lupa, tapos nung nalaman na hindi pala binibenta yung lupa, ngayon binabawi nila yung binigay nilang pera. Ngayon yung pera na parang ayaw ibalik. Sa pera, 3 years ago po, nagbigay ako ng 10K for reservation dun sa pabahay. Siguro mga June, nag-ayos na ako ng papel, pinag-ayos nila ako. Pinasa ko lahat kompleto. Araw na po nung yung ire-reward na yung pabahay. Wala na po, tinext na po ako na ikaw ay hindi na natanggap. At maging sa asawa. Mabait naman siya, pero pag lasing siya, para siyang demonyo. Marami talaga sa mga kababayan natin ang nais humingi ng tulong sa kanilang mga legal na suliranin. Kaya naman, pumunta rin ang Sumbungan Desk sa Kalumpit, Bulacan para mapakinggan ang samot-saring mga kwento ng ating mga ka-CIA doon. Tulad ng isang lola na humihingi ng tulong para sa kanyang bagong panganak na apo na ayaw panindigan ng ama. Kasi po yung aking anak na bunso, bali po napuntis po siya noong last November, nanganak po siya ng July 5. Then po, yung lalaki, ayaw niyang tindigan yung bata kasi daw hindi niya anak. Pero totoo naman, parang pinabiyak. Bali po yung humarap sa amin, yung magulang ng lalaki. Na ang gusto, ang naging usapan po namin last, pag nanganak na yung anak ko, tsaka ipapaternal test nila. Ngayon, as of now po, hindi naman po nakipag-coordinate yung nanay, kaya po parang tinigil ko na. Huwag na yung sa anak ko po yung karapatan ng bata. Para po dun sa sustento. Bukod sa mga problemang legal, may mga lumapit din sa atin para humingi ng payo tungkol sa mga problema nila sa kalusugan. Yung sa mata ko, sir, kung baka nagbablurred na po yung isa. Siguro, sir, mga almost 3 months na. So, bago lang? Opo, bago lang. Ito, totally nag-blurred siya. Kasi parang yung pagka iganon ko, parang ulap na lang yung nasa gitna. Baka pwedeng matulungan ako na maoperahan kung sakali. Baka pwede makuha pa sa gamot. Meron ding lumapit upang humingi ng tulong sa kanyang mental health problem dahil siya ay clinically diagnosed na may anxiety. Hihingi lang po ako ng kung ano po yung may tutulong doon sa amin. Nagkaroon ng free consultation sa psychiatrist. Nung pumunta po ako, binigyan po ako ng reseta. Nung gagamitin ko na siya, hindi siya tinanggap. Usually, marami na rin yung nagkakaroon ng gantong sakit. Ang kailangan mo, sir, is maresetahan ka. Opo. Na-expired po kasi siya. Hindi na lang para rin sa akin siya. Para lang sa lahat ng nakaka-experience ng gantong sakit. Sir, kailan ka na-diagnose na may anxiety? Pandemic, usually, ko pa lang siya. Baga, hindi pa siya ganun. Tapos, talagang dadaan ka kasi dyan, hindi naman kagad makukumpirma mong anxiety. More on check-up na negative result. Nagpatry akong magpatuda echo, lab test, lahat tinest ko na kasi yung heart namin, mabilis tumibok, nahirapang huminga. Tapos, nakailang take ako ng ECG to the point na wala talagang nakikita, sir. Pero nandun pa rin. Yung pala, yung kaba, yung nervyos. May nag-recommend sa akin na patingin ka kay Doc Abet. Doon na confirm na I have anxiety. Ang ilan sa mga hinaing na ito na inilapit sa Sumbungan Desk ating pinakinggan at susubukang aksyonan. Dahil dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, patuloy nating pahahalagahan ang pagsulong sa inyong mga karapatan. Patuloy ang pag-iikot ng Cayetano in Action Sumbungan Desk sa iba't ibang mga lugar. Samantala, kung kayo rin ay may problemang legal na nais isang guni, bukas ang online Sumbungan Desk ng